O yan guys, magandang umaga sa inyo. Andito nga pala ako ngayon sa probinsya ng Masbate sa amin. Andito ako sa may farm ng kapatid ko. Ayan. Dito ako sa may mga rabbit nila na alaga. At yun, nakikita ko maganda yung mga rabbit at malalaki na. Sa mga pet lovers dyan, pwede kayong magpunta dito at bisitahin. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang mga rabbit dito sa farm namin. Tingnan nyo, marami sila mga kulay brown. Ayan, malaki na. Hinahin na siya. At meron pa ditong isang kulay brown and white. Ayan. Ayan, marami kulay white. Sa mga pet lovers dyan na gusto mag-alaga nito, pwede kayong magbisita dito sa farm kung gusto nyo bumili. Kung sakali man, kailangan nyo ng rabbit. Marami yan dito sa farm. Kasalukuyan ngayon nagbe-breed pa kami ng maraming rabbit para masustain yung dami nila. Mga mabait. Tingnan nyo itong isa dyan. Lalaro-laro sa sarili niyang hawla. Panoorin nyo to guys at marami kayong makikita ditong alaga. Yan, kulay brown na parang pusa. Yan, nandyan pa yung iba dyan. Dito. Yan, meron kayong manok dito na mga kakatayin. Siya lang kayo dito sa bahay sa mga kakilala ko dyan at nakakakilala sa akin. Punta kayo dito sa amin sa Masbate, sa Pulo. Hanapin nyo lang yung Futuristic Farm dito sa Barangay Pulo, Masbate. Ito nga pala yung kapanganakan niya. At ito yung may anak na tatlo. Malalaki na, pwede na siya pang dispose. Actually, sabi ng kapatid ko, masarap daw ang lechon nito. Katunayan, di ko pa nalalasahan ang nito, karne or lechon. Baka by next na uwi ko, kapalechon din ako nito. So, sa mga gusto dyan, magbisita dito sa farm at willing mag-alaga ng rabbit, punta lang kayo dito. Nagbibinta yung kapatid ko dito ng alaga nilang rabbit. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang mga kulay at yung quality. Kung gusto nyo naman ng katuwaan lang, pwede naman kayo mag-alaga nito. Ito naman ay hindi naman binibinta talaga ng kultuhan. Ito ay katuwaan lamang na pag-aalaga. Ayan, kapahinga yung iba. Actually, nakadispose na sila nito ng halos almost 1,000 plus na yung na-i-dispose nila. Ayan, ito naman mga alaga dito. Lukit ng isa. Dito nga pala yung pamangkin ko na makulit. Dito kasi bundok talaga Kaya kung mapapasyal nyo dito at magpunta kayo sa lugar namin, maganda dito. Hindi na maglalaro yung almost 1 month and a half na rabbit. Marami pang manok ditong alaga. Minsan nagkakatay kami dito kung wala kaming ulam at pambili ng ulam sa palengke. Yan. Tinatawag ko lang ang manok dito at magkatay. Dahil kakauwi ko lang ngayon, magkakatay ako ng isang manok. Diba? Kaya nga pala sa manok naman, kung gusto nyo bumili ng palahin na yan, pwede kayong mag-inquire dito sa amin kung magkano yan. Yan ay katuwaan lamang dito sa aming probinsya dahil libangan kung walang ginagawa. Maganda na yung may kinukurukay na manok. Tinatawag minsan pag umaga. Kasi bawal ang gadgets dito, walang signal Kaya ito lang libangan dito. At ito
nga pala dito yung mga puno ng langka, yon. At dito may papaya na rin dito sa may gulayan. Yan, may talong dito. Eggplant. Yan ang mga langka dyan sa may likod ng farm. Yan, meron dito mga halaman sa likod ng bahay ng mga rabbit. Yan pala kalawak yung ano ng rabbit na dito sa bahay. Yan ang bahay nila. Yan yung pangalan ng, ito nga pala yung pangalan ng farm dito, Futuristic. Meron ditong papaya kung sakali magkatay ka ng manok, ayan, may panghalo na agad. Hindi ka mamitas na lang dito ng gulay. Tsaka ang halaman nandito maganda, bakod, at meron dito mga saging na malapit na mamunga, may talong. Ito yung halamanan dito, tsaka ito yung guava tree. Yan, mga hybrid na guava. So sa mga gusto dyan mag may mga plantita girl dyan, meron dito sa amin. At ito nga pala yung hybrid din na papaya. So ito yung eggplant na mumunga na sa ngayon. Wala siyang bunga dahil naharbisan na siya. Tingnan nyo naman yung halamanan papasok dun sa farm. So dito, papunta tayo dito sa may kabila at mayroon ditong rambutan. Yan yung puno ng rambutan. Malapit na mamunga yan. Almost 5 months na lang mamumunga na. Nga pala yung pamangkin ko makulit. Inipitas niya yung mga daon ng halaman. So papunta ako dito sa may patining ng earthworm. Kasi dito binibreed din namin ang mga earthworm para dumami. Yan yung bahay nila dyan. Para yung kain nila nagagawang pampataba. Actually maraming earthworm yan sa ilalim pag inano mo yung lupa. Kinalkal mo. Kaya tinatakpan sila para hindi mahaluan ng ibang insekto. Yan, may takip na net. And then punta tayo dito at ikot-ikot tayo dito sa may paligid ng playground ng bahay. Marami ditong halaman, yan mga ganyang halaman sa paikot. Ganito lang dito kasimple sa probinsya namin mga kaibigan. Yan, pag umuwi ako dito lang natatanggal ang stress ko pag galing ako Manila halos. Umuwi lang ako dito para matanggal ang stress. Ito nga pala yung mga native dog namin dito. Alaga, mga maliliit kakapanganak lang. Yan. So yan kasi pag lumaki na, yan ay bantay dito sa amin sa lupain. Yan ang kukulit yan yung pag malaki na yan, pwede yung panghuli ng bayawak dito kasi maraming bayawak dito sa amin. Ito nga pala yung Baguio tree, magandang puno ng kahoy or halaman na matatagpuan dito sa amin. Yan, yun yung nasagingan namin dyan sa may taas ng bahay. Namumunga na. Yan, samahan nyo lang ako, ikutin natin dito yung paligid ng farm sa bahay. Yung farm dito sa amin. Kung gaano ka natural yung paligid. At ito nga pala yung dito. Yan, paikot, halamanan. Yan ang espasyo dito sa amin kung gaano kalawak. Halos wala na nga minsan nag-aalaga. Bihira na lang. Kaya nga, dito ang kapatid ko nakatira. Dahil dito ako nagbabakasyon sa bahay. Yan yung daanan papunta dun sa kabilang bahay namin. Talagang probinsyang-probinsya sa mga nakaka-relate dyan ng probinsya na andyan ngayon sa Manila. Anytime na nakaka-uwi kayo ng probinsya, I'm sure na nare-refresh ang utak nyo. Lalo na pag maganda yung paligid ng bakuran nyo. Yan. Panoorin nyo guys, ang daming halaman dito sa palibot ng bahay namin.
tanging libangan lang dito ay magpaganda ng bakuran kahit nasa bundok. Nga pala yung service dito namin kapag nagbibili kami ng ulam, bibili ng mga pangangailangan sa bayan, yun store namin, diba? Ito yung lawak ng bakuran namin dito, diba? Malinis at maliwalas, sariwa ang hangin. So malalanghap mo talaga ang sariwang hangin, simoy ng hangin dito. Yan yung kabuuhan ng bahay namin dito, simple lang. Hindi pa nga siya sa tapos sa ngayon kasi syempre wala pang masyadong budget kaya hindi pa napapatapos. Pero actually masaya naman kami kahit ganito ang pamumuhay namin dito sa probinsya. Sa mga nakaka-relate dyan sa mga kaibigan ko nasa Manila ngayon na dito sa probinsya nakatira din, sa mga nakaka-relate dyan, kaway-kaway naman sa inyo. May time kayo, pasyal kayo dito sa amin, makuha tayo ng buko, libre ang buko dito sa bahay. Konting ikot na lang at subaybayan nyo lang guys, at dahil pupunta pa ako dun sa may baba namin sa kabila dahil marami pa dun mga halaman na ipapakita ko sa inyo, diba? Talagang maliwalas ang sitwasyon dito. Yung mga bukuhan namin or nyugan. So ayan, may banaba pa. Talagang mga natural lang dito ang mga prutas talaga at sariwa kung namumunga na sila or season ng pamumunga. Anytime pwede ka dito kumain ng prutas, walang bayad, libre, diba? Sa mga nakaka-relate yan, ang mga taga-probinsya din nandyan sa Manila ngayon, kaway-kaway sa inyo, shout out. Pinapati ko kayo ng magandang araw. Sana magustuhan nyo ang video ko at pakishare nyo na lang kung magugustuhan nyo. Ikot pa tayo dito sa may baba. Punta ako dito sa may baba. Yan, nagluluto na kasi ng manok ang kapatid ko. Tapoy na yung kusina. Kumbaga sa Bisaya, abuhan. Alam ko naman na maraming taga-probinsya dyan nakaka-relate ng ganitong sitwasyon. Diba? Dito na yung rest house namin na isa na nasira na actually papagawa ko rin yan sa sunod ko na uwi. Dito nagtatambay kasi minsan pag may mga taong pumupunta. Ngayon sira na kasi. At ito naman yung isang halaman dito na napakaganda. Hindi lang halos kasi alagaan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng halaman na to. Yan. Tingnan nyo guys, ang ganda ng halaman na yan. Pag nakita nyo yan dito sa personal, magandang halaman yan. Kunting ikot-ikot na lang at mapapanood nyo yung ibang mga halaman sa baba. At ito nga pala yung bahay kubo ng isang kapatid ko dito. Dahil probinsya naman, hindi naman kailangan ng pagandahang bahay dito. Dahil kontento na talaga kami dito sa probinsya. Sa ganitong sitwasyon, hindi na kami naghahangad ng magpayaman. Importante may masaing, makakakain ng 3 beses sa isang araw at malayo sa mga kaguluhan at stress sa buhay. So andito yung isang dito, puno ng gulay. Yan, patula. Yan, minsan inahalo yan sa tinulang manok, namumulaklak na siya. Kung ano man ang pangalan to sa inyo, paki-comment nyo na lang sa comment box ko. Ayan, alaman na to. At meron din dito pinya, mamumunga na maliit, native. Yan ay marami din dun sa malayo sa mga palayong bunga namin. Guys, maliit natamad na ako mamaya. Siguro mga 5 days pa malaki na sa pwede na mag-rely, maghalo sa tinulang. Yan pala yung kapatid ko dyan na taga dito sa amin, hinahalo sa tinulang man. Marami din gulay, okra, papaya na maliit pa. Yan, mga gulay-gulay, sitaw. Yung mga tanim dito sa paligid ng bahay. Hindi mo na kailangan bumili. At dito nililinisan ng kapatid ko kasi tataniman ng saging at kung ano-ano pang gulay na pwedeng itanim. May mga gabi rin dito, saka sili.
halos complete ingredients na pag nandito ka sa probinsya. No need na para bumili ka sa palengke. Meron ka ng mga tanim. Yan, di ba guys? Relate kayo dyan. Diba, ang daming bunga ng sili. Kaya halos 2 days lang ako dito. Babalik na rin naman ako ng Manila. Yun lang guys, hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat sa panonood at sana wag kayong magsawang sumuporta sa mga video ko. At paki-share nyo na lang po and follow sa Facebook ko. Maraming salamat sa inyo. I love you all. Bye-bye!